Ngayong araw nga ay day 15 ko ng 30 days squat and push-ups challenge. Bali 10,000 squat and 6,000 push-ups, okay? Bakit ko nga ba hindi ito in-announce nung day 1 pa lang? Siguro nagtataka kayo kasi yung nasa vlog ko is day 1 saka day 2. Pero jogging kasi yon, okay? Iba yon. Basically wala naman talaga akong goal dun na katulad nito na 30 days challenge. Gusto ko lang talaga mag-jogging. Tas inano ko lang siya na day 1 ganyan. Pero hindi, ang totoo talagang challenge ko sa mga oras na to is yung 30 days squat and push-up challenge ko. And ngayon is day 15 ko na. Okay? Bakit ko nga ba hindi in-announce yung day 1 to 14? Puro my day lang ako yung ina-announce ko. Puro my day. Hindi ko pinopost tulad nitong vlog na. Hindi ko ine-edit. Kasi gusto kong subukan naman yung sarili ko na kahit wala akong responsibilidad sa video, yung parang vlogging siya, parang alam yung content lang, magawa ko lang. Guess nyo? Ayoko nang ganun. Gusto ko munang i-train muna yung sarili ko na hindi natin to content. Kailangan natin itong gawin dahil kailangan natin tapusin yung challenge. So ngayon, nagawa ko naman siya ng straight. Dire-diretso naman yung mga parusa na punan naman lahat. Hindi naman ako nagkulang. Tapos, ngayon, day 15 ko, naisip ko na siyang i-announce through vlogging para naman ma-share ko naman sa inyo yung mga nangyayari. Sas kung paano ko siya ginagawa, kung paano ko nahaharap yung katamaran, kahit na ano, ganun, etc. Tapos ngayon, gagawin ko ngayon is na-doble kasi siya. Kasi kahapon, hindi ko nagawa yung squat ko. Pero yung push-up ko, nagawa ko. Pero, ang parusa kasi, pag kahit isang hindi ko nagawa doon sa challenge ko nung araw na yon, yung challenge ko nung araw na yun is magba-back to 0. Tapos yung challenge na yun is ma-add tomorrow. Okay? Mapupunta na siya sa kinabukasan. Kahapon, hindi ko nagawa yung squat. Pero yung push-up nagawa ko. So ngayon, mag-a-add na siya sa pang-araw ngayon. Sa challenge ngayong araw. Okay, sorry. Sa challenge ngayong araw, mag-a-add na siya. So ngayon, nag-add na siya. Magiging 630 squat na siya. Tapos 370 push-ups. Napakarami nito guys. Mukha lang siya siguro madali, pero totoo lang, hirap talaga niya kasi ang sakit na rin ng katawan ko kasi nga day 15 na rin to. Pero palag-palag yan. Tapos ngayon yung first day ko na i-announce ko to through vlogging. Okay? Ngayon yung first day na i-edit ko to. Gagawin ko to ng content kahit na hindi sobrang ganda, pero at least ma-reels ko man lang siya o ma-post ko man lang sa YouTube ko, sa Facebook page ko. Yun lang naman yung mahalaga doon. At least makita ko rin yung sarili ko pagdating ng araw. Okay? 370 push-ups tapos 630. Okay? Araw-araw i-announce ko na to sa inyo. Hindi ko naman kukumplituhin na yung sa video yung 370 saka 630. Masyado nang mahaba yun. Bibigyan ko na lang kayo ng mga clip para makita nyo rin na talagang kinikilosan natin. Okay? 20 muna or 30 ganyan kung ano yung kaya natin. Basically ano to depende sa kaya ko pang gawin. Doon ako nagdedepende sa sa reps saka sa set. Sakit ng katawan ko. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Kaya hindi lang kinaya ko guys. Sakit talaga sa katawan na. Yung mga braso ko talagang basta sumasakit talaga. Kaya 20 lang kaya ko. Pero ang totoo, kung medyo yung capacity ko naman ng push-ups or yung kaya ko ng push-up talaga, hindi lang 20. Pero ngayon 20 lang kaya ko kasi nga yung braso ko nga masakit na kasi nga pang day 15 ko na to. Tapos na doble pa siya ngayon. Okay, naka 20 pa lang tayo. As ang twist pa nito, may twist pa to guys. Kada rep, ang tawag doon? Kada palit, yung kanya, nagpahinga ako. Ang tawag doon? Set, kada set, yon set. Ngayon, ang ginawa ko yung normal na push-up lang. Pangalawa ko naman gagawin is ibang style naman ng push-up. Pwedeng diamond. Okay, ganun yung twist. Iiba-ibahin ko pa yung style ng push-up. Kasi iba-iba rin yung tama nun Kunyari, yung diamond, iba yung tinatamaang muscle. Yung normal na push-up, iba yung tinatamaang muscle. Yung wide push-up, iba rin yung tinatamaang muscle. Basta marami kasing style ng push-up. Para naman ma-target lahat ng muscle natin.
Okay, nakaka-20 pa lang ako, pagod na agad ako. Tapos meron pa akong 630 na squat. Okay, bigyan ko ng trivia saglit. Alam nyo ba na napakahirap gawin ng squat? Mas madali, sa totoo lang, mas masakit talaga yung push-ups. Okay, mas masakit to. Pero yung squat madali lang siya. Pero alam nyo yung mahirap sa kanya? Nakakatamad. Yun siya, nakakatamad siya gawin. Like, ano kasi siya, hindi kasi siya nararamdaman agad yung pain niya. Kailangan mo talagang mag 50 to 100 reps bago mo maramdaman yung sakit. So basically, nakaka-boring siya kasi aantayin mo pang mag-squat ka pang ganun, tapos aantayin mo pang sumakit. Doon pa lang mararamdaman yung pain. Basta matagal kasi siya. Unlike sa push-ups, mag reps ka lang ng 10 saka 20, okay na, masakit na agad, ramdam mo na agad yung pain. Kasi nga mabigat yung katawan mo eh. Pero yung squat, napakadali niya, nakaka-boring na siya tuloy gawin. That's why hindi ko siya nagawa kahapon kasi sobrang dami niya. Tapos nag-procrastinate ako, sabihin ko sa kanya, nag-procrastinate ako, okay, tinamad din ako. Tapos hanggang sa inabutan na ako ng mga responsibility, nawalan na. Yung responsibility na sabi ko sa inyo is yung paggagawa ng Graham, okay? Kasi nga, kailangan ko talagang gawin yung Graham kaysa dito sa ano na to eh. So ginawa ko yung Graham, napuyat ako hanggang alauna, hindi ko na nagawa yung squat hanggang sa na-add na siya ngayon. Okay? Okay, banata na ulit natin ng 20 plus pataas. Okay guys, trivia ulit. Never pa ako nakapunta sa gym, okay? Pero tingnan yung katawan ko. Lahat yan calisthenics, tama ba yung words? Pero basta yun yung alam ko eh. Yung puro workout lang na pang pull up, push up, puro ganun. Bata pa lang kasi ako guys, naggaganon na ako. That's why, nabuild ko na yung katawan ko na ganito. Pero hindi to gym ah. Hindi rin ako umiinom ng mga kung ano, mga protein, ganun. Wala nga akong ganun eh. Wala nga akong ano sa katawan yung pagkain sa mga kinakain ko. Most likely itlog, yan. Pero depende pa rin kung anong ulam namin. Kasi nga, maanong ulam pa rin naman ako. Okay? Pero at least, binibuild natin yung foundation sa sarili natin. Okay? Yan. Plus 20. Hindi ko alam kung kaya ko mag-20 sa diamond. So, try natin. Possible 10 lang kaya ko dito eh. Mahirap kasi ito eh. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, kaya pala natin ng 20. Okay, bayam ulit. Pahinga muna ako saglit. Hindi pa ako tapos sa push-up challenge ko, pero gagawin ko na rin yung squat kasi sisimulan ko na siya kahit na 20 by 20 lang, ganun. Para at least pa konti-konti matapos ko na siya. Okay, kasi nga nakakatamad to. So kahit kailangan mag-goal ko na, okay lang, small progress, okay na yun. Kahit 20-20 lang, tapos palit mamaya ulit, parang ganon, guess nyo yung point. Kasi guys, bigyan ko ulit kayo ng lesson kasi nung mga nakaraan, di ba nga kinakatamaran ko talaga yung squat. Bali pangalawang beses ko na atang naparusahan. Di ba yung parusa ko pag hindi ko nagawa ngayon, bukas. Pangalawang beses na to. And ang reason talaga is yung squat. Okay, squat talaga ako nahihirapan. Yung push up, madali. Yung squat, mas mahirap siya gawin. Hindi dahil masakit siya. Okay, physically, mas madaling gawin yung push ups. Ay, mas mahirap siyang gawin yung push ups kasi nga masakit. Pero yung squat, ang hirap niyang gawin mentally. Mentally ba tama? Pero ang hirap niyang gawin mentally. Parang ang hirap i-train ng utak ko na gawin yung squat kasi nga nakakatamad siyang gawin. Hindi siya masakit sa katawan, pero nakakatamad siyang gawin. Okay? That's why nahihirapan ako. So ngayon, ang nakita kong problem dun na ginagawa ko, most likely kasi gusto ko masaktan ako. Gusto ko 50 agad, 100 agad, parang ganon. Yung reps marami agad. Tapos, ang nangyari tuloy, hindi ko nagagawa. So ngayon, sisimulan natin ng pa 20-20 lang, ganun, pa 10-10 lang. Okay? Para at least, kahit maliit lang, ano lang siya, magawa natin. Daan-daan matapos.
50. 50 muna. Kaya ko pa naman pero 50 muna. Okay. Nakita nyo? Di ba sabi ko 10 lang saka 20 lang, okay na yon. Pero bakit ko nga ba sinabi yun? Trinik ko lang yung mind ko. Pagod. Okay, ganito ginawa ko. Di ba nga nakakatamad siyang gawin pagka iniisip mo na kailangan mong gawin yung 50 or 100 squat. Di ba nakakatamad siyang simulan? Alam ko ganun din kayo. Pag iniisip nyo yung gagawin nyo na napakarami naman, nakakatamad, mamaya na lang siguro. Gets nyo, nagpo-procrastinate tayo. Kasi yung utak natin, ang iniisip is yung madami. So ngayon, ang ginawa ko, sinabi ko sa utak ko kanina, na hindi, okay lang na 20 or 10 yung gawin natin. Okay? Trinik ko lang yung mind ko, parang niloko ko yung mind ko, sabi ko, 20 lang muna, okay na yun, tapos 10, okay na yun. Basta ang importante, masimulan natin. Pero nakita nyo naka 50 ako, bakit nga ba? Kasi, once na nakapag-start ka na, once na nasimulan mo na kung ano yung gagawin mo, maghahangad na ngayon yung katawan mo niyan. Okay, yun talaga yun. Kaya naka 50 ako kasi nga, naghahangad yung katawan ko. Parang nasimulan ko naman na, sige, tuloy na to. Hanggang sa naka 50 ako. Okay, yun yung tricks. Kayon, kung nahihirapan kayong gawin yung task nyo dahil masyadong malaki, dahil masyadong mataas, or dahil masyadong marami, ang gawin nyo, i-trick nyo yung mind nyo. O sige, simulan natin, hati-hatiin natin sa konti-konti. Okay, kung may ganito gagawin natin, hatiin mo natin. Sige, 10 muna, 20 muna. Okay? O yun, pag nasimulan nyo naman yun, yung sinabi nyo 10 lang, pag nasimulan nyo na yun, magugulat na lang kayo, gusto nyo pa ng more, hanggang sa maka 50 na pala kayo. Okay, yun lang yung tricks, kailangan nyo lang talaga magsimula. Kung nahihirapan kayong i-train yung mind nyo, sabihin nyo, sige, 5 lang muna tayo. Gets nyo? O so ngayon, sabi ko, 5 lang muna, sige. Tapos hanggang sa nag-5 ako, gusto pa ng katawan ko, nag-10 na ako, hanggang sa naggusto pa ulit, hanggang sa umabot na ng 50, okay? You need to train your mind para mapakilos mo siya. Okay, yung kalaban natin talaga dito, utak. Kasi ako, kaya kahapon di ko nagawa yung squat ko kasi 300 plus siya. Okay, 300 plus. So ngayon gusto ko sana siyang mabilisang gawin. So ngayon, kakaganon ko kasi gusto ko 50 agad, 100 agad. Wala tuloy ako nagawa kasi tinamad ako kasi iniisip ko masyado agad yung malaking gagawin. So ngayon tinamad yung utak ko. Kaya ngayon ginawa ko, sige 10 muna. Hindi tinamad yung utak ko kasi konti lang naman eh. Tapos magugulat ka na lang habang ginagawa mo, mas gusto mo na ulit mag-add hanggang sa naka 50 ka na pala. Okay, yun yung tricks. Kailangan yung i-trick yung mind nyo na kung wag ma-overwhelm sa gagawin yung task. Mas maganda kung hindi kayo ma-overwhelm sa task nyo. Okay, small habits lang. Mas magagawa nyo siya kaysa doon sa mga bigger goal. Kaya yung iba nagsusulat agad, kunyari pag pinagsulat mo sila ng goal nila or ng plano nila, gusto nila agad perfect. Parang sobrang dami nilang gustong gawin agad kasi ganito ganyan. Pero yung totoo, yung planning talaga masarap gawin, pero yung execution or yung kilos, yun yung pinakamahirap gawin. Madali lang magplano pero mahirap yung actions. Okay? Kaya ngayon, kailangan nyo magplano ng maliliit lang para yung actions nyo or yung utak nyo matrick nyo na pag nag-action kayo, hindi nyo kailangan ng sobrang dami, matitrick nyo yung mind nyo. So, small habit, gano'n lang. Okay, tricks yun. Huwag kayo magsiset ng sobrang laki na ma-overwhelm kayo. Magset lang kayo na maliliit na plano para mas magawa nyo siya ng mas mabilis. Okay? Mas importante yung mas mabilis kaysa sa marami. Okay lang kung konti, basta nagagawa nyo na mabilis. Dire-diretso. Unlike dun sa marami agad, mo-overwhelm kayo hanggang sa hindi nyo na magawa. Okay? Okay guys, tinatawag ako ng tropa ko si Ino. Si Inodoro. Si Inodoro. Yun, continuous ng aming 30 days challenge. Hapon na ngayon. Ang nangyari kanina, natigil ako. Tapos namalengke kami ni mama, naubos yung oras ko doon. Hanggang sa ngayon,
Alas 3 na, doon pa lang natapos yung mga utos. So ngayon pa lang ako ulit mag-continue ng workout. Tapos ngayon nandito na rin si Emon, may 30 days din yan. Pangilan mo ngayon? 6 days niya ngayon. Tapos ngayon tatapusin na namin. 1, 2, 3, on! Ilan na lang? 70. Kasama sa bilangan. Niyayabangan ako guys, laki doon ng katawan niya. So, flex. Yeah! Who's gonna carry the boat? Okay guys, natapos ko na yung yung pangkahapon dapat. Yung pang 14 day. Okay? Si Emon, nag-squat na. Ako, meron pa akong 190 na push up. Yung pangkahapon ko kasi nung 14, pang 14 days, is 180 lang. Ngayon, yung pang 15th day ko na, 190 na push up na. Push up pa lang to, wala pang squat. Okay, natapos ko na yung pang day 14 na 180. Ngayon may 190 pa ako. Tapos meron pa akong 630 na squat. Ay, pagod na ako. Sobrang sakit na ng mga braso ko. As in, sobra. Okay. By the way guys, sinimulan ko na rin yung day 30 challenge ng pagbabasa ng libro. Can't Hurt Me ni David Goggins. Ito muna pinili kong tapusin ang libro. Pero may mga natapos na akong libro isa. Yung mga isa lang pala, kay Josh pa lang. Tapos yung kay RDR hindi ko pa tapos pero kasi sobrang dami noon. Pero mas inuna ko muna to kasi yung kay RDR more on kwento ng buhay niya. Pero ito, merong mga aral dito na magagamit ko sa push-ups, sa mentality ng ginagawa namin ni Emon ngayon. Yung pag suffer or pag-workout. Kasi ito yung focus ng libro na to. So ngayon, day 30, tatapusin ko rin to. Dinivide ko yung 363 na libro, ay na page nito sa 30 days. Okay? 30 days is meron siyang 12 page. Kailangan maka 12 page ako kada araw. And ngayon, naka 9 page na ako kanina. Tanghali. Pagpapatuloy ko na lang yung dalawa. 2 page na lang, tapos na. Maaaring dumating yung times na hindi ako makapagbasa. Merong araw na hindi ako makapagbasa. Merong araw na bumagsak ako. Alam nyo yun. Pwedeng mabusy. Pero may parusa naman eh. Kapag hindi ko nabasa yung pang-araw ko na to, babasahin ko lang siya sa second day ko na. Kunyari, yung hindi ko nabasa yung kahapon ko, babasahin ko siya ngayon. Parang katulad ng isang parusa sa push-up. Okay, kung yung 12 ko, hindi ko nabasa, magiging 24 na siya kinabukasan. Tapos hanggang sa ma-add na ma-add. Pero syempre, nasa sa akin na lang yun kung pipiliin kong hindi mag-add-add. And pipiliin ko naman na hindi mag-add-add kasi nga, andun na yung responsibility na. Mas madali ito kasi may goal. May plano rin kung paano ko maaabot yung goal. Okay? Gusto nyo makapatapos ng mga libro. Actually, marami na akong may mga natapos na rin akong kasi marami na akong nabasang libro pero hindi ko lang natapos yung iba. Tapos, kung gusto nyo talaga magawa yun, na marami kayong mabasa na libro, na page ng libro, ang gawin nyo lang is maglaan kayo ng konting oras. Tapos goal. Hanggang kailan yung deadline nyo, kung ilan yung goal or yung plano na page na dapat basahin nyo sa isang araw. And ako 12 lang yung minimum na kailangan kong basahin. Ngayon, tinatapos ko yung challenge ko. Sobrang hirap na hirap ako. Inaantok na ako guys kasi ano na eh, alas 9 na eh. Tapos meron pa akong mahigit 100 na push up ata. Tapos 100 plus na squat. Okay, ba't ko nga ba to binibideo ngayon? Kasi isa yung video na makakatulong sa akin para kahit inaantok na ako, magawa ko pa rin. Okay, itong video mismo na to, itong ginagawa ko na to, yung pagsasalita sa video, is para magiging commitment ko bilang tao. Kasi ayokong syempre mapahiya dito sa video, sa inyo, sa mga nanonood, ayokong mapahiya.
So, gagawin ko na ngayon, yung push-up ko, tatapusin ko siya. Hindi, kaysa matulog, gagawin ko siya. Guess yung point. O, yun lang ang way. Kung ngayon, kung tinatamad kayo, kung nagpo-procrastinate kayo, kailangan meron kayong punishment. Or meron kayong way ng commitment. Commitment ba tawag? Tama. Basta yun. Kailangan merong commitment na o merong gumawa kayo ng way para makabalik kayo sa drive. Okay? Tapos meron din kasing punishment. Pag hindi ko nagawa kasi ito ngayon, di ba nga naparusahan na nga ako kanina, kaya nga nagdoble yung sa araw ko ngayon. So, pag di ko pa ito nagawa, yung tatlo na yun magsasama-sama sa isang araw, mapupunta na sa lahat sa bukas. So, mamamatay na ako noon. Tatlong challenge na dapat ginagawa ko sa araw-araw is magsasama sa isang araw lang at mahirap yun guys, sobrang hirap. Ngayon pa lang, dalawa pa lang nagsama, hirap na ako. Pero yun nga, gagawin ko na kasi nag-video na ako, bumalik na ulit yung drive ko, okay na ulit ako. So, palag-palag na to. Guys, ginabi na tayo, pero tinatapos ko pa rin yung pang 15th day na, okay? Medyo nakalahati ko naman na pero hindi pa tapos. Tapos, papaalam na rin ako kasi masyado na mahaba yung video. So, marami na kayo masyadong natutunan. Motivated na kayo. I-execute nyo na yan kung gusto nyo rin magplano ng ganun para makapag-execute kayo. Kasi ako nagsasabi sa inyo, mawawala yung katamaran nyo basta mag-commit lang kayo dun sa may kailangan nyo gawin sa araw na yun. Hindi nyo kailangan pilitin yung sarili nyo ng sobra-sobra. Kailangan nyo lang gawin is sundin kung ano yung plano sa papel. Okay? That's how you win. You need to break it like a brick, then build your empire. Okay? Hindi kailangan na mabuild agad. Brick by brick. Sinasabi nga nila, brick by brick. Okay? Plan by plan. Hati-hatiin mo hanggat dumali siyang gawin sa utak mo. Hanggang sa mabuild mo na yung empire na gusto mo.